po mga bayan, good morning po. Atin pong silipin itong alignment dito sa package A, no? Dito sa may Barangay San Antonio papunta doon sa Macban Interchange kung ano na po ang latest update. So sa ngayon mga bayan, yung mga kabahayan na yan, matatamaan rin po yan mga kabayan. May mga area dyan, may mga bahay dyan na matatamaan sa alignment nitong SLEX TR4 dito po sa package A, no? Malapit na po sa Macban Interchange mga kabayan. Ito yung napakalaking challenge sa ngayon. Ito po yung Macban Interchange. Diyan sa unahan mga kabayan, yan na po yung Macban Interchange. Pagkalampas, yan na po papuntang Alaminos, yan na po yung talagang simentado na. Ayan. Itong kaharap sa ating drone shot, sa ating drone, yan na po yung sa unahan, may circle dyan. Yan na po yung Macban Interchange. Ayan. Dito putol. Bakit? Ito na nga yung napakalaking challenge nito. Malaking problema. Sana po ay magkasundo na ang both parties, no, na yung mga may-ari ng private property dyan, dahil tayo naman lahat makinabang nitong expressway na ito, mapabilis yung ating biyahe. Sana po ay makipag-cooperate na rin sa SLEX TR4. Ang masaklap, yung mga tambak nilang lupa dyan ay tinangay na ng nakaraang bagyong Aghon. Ayan po, oh. Kita pa yun mga... Ayan po mga bayan, oh. Makinis yan dati. Pero ngayon, ayan, oh. Parang bitak-bitak. Yan po yung tinangay ng tubig ulan. Pero mabilis lang po yan mga kabayan, tambakan. Mabilis lang po yan, walang problema yan. Ang malaking challenge dyan, yung mga may-ari ng lupa, sana po ay magbigay na po ng right of way dito sa SLEX para naman tayo lahat makinabang, mapabilis yung ating pagbiyahe, no? Lalo tigit sa mga produkto paluwas ng Maynila at papunta sa mga kanya-kanyang probinsya. Ayan po yung Macban Interchange mga bayan. Formado na po yan. Napakataas na po yung tambak. Diyan sa mas dik-dik na ng husto yan mga bayan, kaya hindi na tinangay ng tubig ulan yun doon. Yung kaganina dito sa ating baba, hindi pa siguro masyadong nadikdik ng mga pison, kaya siguro na tangay ng tubig ulan sa nakaraang bagyong Aghon, no? Sana po wala ng kalamidad, no? Ilayo na po yung mga bagyo na yan. Itong pakanan mga kabayan, papunta po yan sa Barangay San Antonio kung saan putol doon, no? Dahil nga po sa right of way dyan. Ayan mga bayan, yan po yung baba natin, malinis na po yan. Pero may mga kabahayan talaga dyan na matatamaan itong SLEX TR4 na ito. Medyo marami-rami po yan dyan sa unahan mga kabayan. Napakalaking hamon po yan sa management ng SLEX. Dahil yan sa unahan, may ilan na malalaki yung bahay, may 2 palapag, may 3.
Hindi naman siya subdivision, pero talagang isang barangay yan dyan sa unahan. Pero marami ang matamaan dyan. Ayan po, yung tumbok na tumbok yan sa baba natin, oh. Yung light blue, yung kulay maroon na bubong. Tamaan yan. Yan na po yung alignment, oh. Tinanggalan na po ng mga kahoy yan, punong kahoy yan dyan ng unahan mga bayan. Yan sa unahan pa, napakarami. Doon sa unahan, medyo konti lang. Napakalaking hamon po yan mga bayan. Kaya siguro ay dito sa area na to, putol. Yan, oh. Na po yung doon sa unahan, medyo yung po yung putol mga bayan. Talagang sana po ay, ayan po sa unahan, mayroon pang school. Sana malihis konti kasi school po yan, no? Sa katabi ng kulay maro na bubong na yan. Nako, napakalaking ano yan, problema. Ilang palapag yung school na yon? 3. Diyos ko po. Tapos ilang building yun? Nako, 3 building. Diyos ko. Yan po yun mga kabayan. Yung lalagyan natin ng circle ito para hindi malito, no? Ayan po. Yan. Yan yung putol na posibleng hindi pa magkaunawaan sa presyo ng lupa dyan at ng management ng SLEX. Yan sa gilid mismo ng isang subdivision na yan. Ayan, paakyat yan dito sa pataas mga kabayan. Na doon sa drone shot natin yung may mga tambak na lupa na unti-unti na ring inanod sa tubig ulan dahil umuulan na po. Dumaan yung bagyong Aghon, no? Ayan, yan po mga bayan, no? Yan yung makita natin doon sa ating drone shot. Ayan. Dito tayo sa area na ito. Pakita ko sa yan, nilagyan ko ng circle. Dyan tayo ngayon nagpalipad ng drone. So, masisilayan na po natin yan dyan, yung Macban interchange. So, dito tayo ngayon. Ipakita ko po sa inyo yung alignment dyan. Ayan po, yung daan na yan. Yung papunta na po yan doon sa geothermal, doon sa looban. At ito yung bundok, mga kabayan. Ito yung bundok na ngayon po patag na, no? Kunting ano na lang, nilalagyan na ng buhangin para latagan na rin po ng concrete cement. Kasi yung mga heavy equipment na yan, makikita natin, dyan na po. May ano na po yan dyan mga kabayan. Concrete cement hanggang doon sa mismong 2 tulay na magkasunod sa Maharlika Highway. No? Ayan, simentado. Ayan na po yung tulay 2. Yung gawing kanan, yung kalsada dyan sa bababa, ayan na po yung Maharlika Highway. Yung kaharap sa ating kamera, papuntang Alaminos Bayan po. At itong kalsada na isa, yung may mga sasakyan dumaan, yan na po yung pinaka-entrada ng Alaminos San Pablo Bypass Road, no? Na kung saan, ayan, yung tulay na yan, sa bandang kaliwa, yan na po ay tapos na po yan malatagan ng concrete cement. Itong tulay naman na gawing kanan sa taas ng Maharlika Highway, lampas niyan, papunta na roon sa papuntang kanto ng crossing, no, ng Alaminos San Pablo Bypass Road at papuntang Lipa na kung saan may simento na doon sa unahan pa ng tulay, malapit na po doon sa kanto ng Palipa. Ayan, yung mga sasakyan na yan po. Once na ito'y matapos na sana, no? Kung i-porsigil sana ng gobyerno, mabayaran na po ng tama yung mga may-ari ng lupain dyan, ay napakalaking alwan, mabilis yung biyahe papuntang Bicol. Maiwasan yung 2 bayan ng Alaminos at San Pablo. Mayroon pang 4 na area na halos tag 200 meters or 1 kilometro ay putol-putol. May isang part nga lang na ngayon po ay tinatambakan na po. Pero 3 pa po ang wala pang galawan.
Sana po maaksyonan ng ating gobyerno. Ito na po yung backline interchange na tinatambakan ng husto mga kabayan. At ito naman po yung paanan ng bundok. Kaganina, ipakita ko lang po sa inyo. Ayan po. Ay tapos na ang semento rito. Halos 3 kilometro na po ito o 2. 2.5 kalahati. Hanggang doon, ayan po. Yung pinakadulo na yan na po yung tulay. Yung pinakita ko po kaganina. Na yung 2 tulay magkasunod. Lampas ng pangalawang tulay, lampas ng Maharlika Highway, papunta na po doon sa crossing ng papuntang Lipa ay may nailatag na rin na isang lane ng bandang gitna, no? Nakapagtataka po mga bayan, itong gym ko, ang technique nila sa paglatag ng concrete cement dito sa gitna. Doon sa ating upload doon sa package C, sa may Barangay Santissimo, ang contractor doon yung mismong Santa Clara. Sa gilid-gilid inuna nila. Ito na po mga bayan, masilayan natin. Yan po yung tulay na yan, ayan. Lampas yung sa taas ng kalsada na yan. Yan na po yung Maharlika Highway. At yung pangalawang tulay, yan na po, no? Ayan, nakita nyo? Puting-puti mga bayan hanggang doon. Sa paanan ng bundok. Yung pinakita ko po sa Google kaganina. Ayan. May 2 block pa, halos ilang 20 meters lang yata ang ano niyan, hindi pa nalatagan ng semento, lampas ng tulay, 2 lane. Pero maiksi. Ayan, dito sa kalagitnaan ng 2 tulay, mayroon na rin pong nailatag. Ayan po, ang problema, yung mga lupa dyan, dahil dumaan yung bagyo, ayan po, sa gawing kaliwa, lampas ng tulay, mayroong nilamon ng tubig ulan, pati rito. No? Yan lang po mga bayan, yung ating latest update dito sa SLEX Tier 4. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.